Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin mga kababayan, itong si Pangulong Bongbong Marcos, ICI at itong makakasuhan na ho, mga nire-recommendang kasuhan na ho dyan sa Ombudsman. Unahin nga natin ho mga kababayan, itong ginawang pagsasalita na ni Pangulong Bongbong Marcos about ho rito sa mga usaping maanumalyang flood control at yung mga iba't ibang politiko, iba't ibang kontratista, iba't ibang mga engineer na kung saan ay inirekomenda na nakasuhan ho dyan sa Ombudsman. Kasi ho mga kababayan, ang taong bayan ho ay inip na inip na. Talagang nagmamadali na. Gusto na ho nilang may managot, may makasuhan, may makulong ho rito sa maanumalyang flood control project issue. Parang gusto nila bago magpasko, bago mag-New Year, meron na hong nakarehas. Pakinggan ho natin mga kababayan, mga kandalas, itong pahayag ho ni ating Pangulong Bongbong Marcos. But just be yung nagmamadali. Yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Kaya natin sabihin ko sa pulis, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo, bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nadidismaya na ang publiko sa bagal ng pag-usad. Actually, sinagot na ho ito ni Yusek Atty. Claire Castro na kung saan itong administrasyong Marcos sa ginagawang investigasyon, mga hearing ho dyan sa usaping maanumalyang flood control issue, pati ho rito sa gagawing pag-iimbestiga ho ng ICI na binuhuri ni Pangulong Bongbong, hindi ho gagawing parang style war on drugs na nagkaroon pa ng bulilyaso at nagkaroon ng extrajudicial killing. Medyo mabagal, medyo naiinip ang taong bayan, pero sa dulo, maganda ho kakahinatnan. Walang bulilyaso. Walang magiging balik. Walang magiging problema sa ginagawa ho nilang pag-iimbestiga. Kumbaga, sigurado hong mabagal man, medyo nainip ang taong bayan, pero sigurado ho na yung mga makakasuhan, makukulong, talagang mapapatunayan. Kasi magre-reflect ho ito sa administrasyong Marcos. Magre-reflect ho ito kay Pangulong Bongbong Marcos dahil unang-una yung ICI, ang bumuo niya si Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin. Ng mga investigasyon pagdating sa flood control scandal. Ayon kay PBBM, araw-araw siya nakakatanggap ng mga mensahe na nagsasabing dapat nang ipakulong ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ngunit paliwanag ng presidente, delikado kung mamadaliin ang isinasagawang investigasyon, maging ang pagsasampa ng mga kaso. Dapat anyang mapatibay muna ang lahat ng mga ito upang matiyak na walang makakalusot oras na pumasok na sa paglilitis. So, do you want to get it done quickly? Yes? Or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Samantala, pagdating sa planong pag-live-stream ng Independent Commission... Narinig niyo mga kababayan Korte kay Pangulong Bongbong, ano mga gusto niyo? Mabagal pero sigurado. Kaysa naman sa bilisan natin, tapos bandang huli, mabubulilyaso tayo. Kaya ako mga kababayan, medyo, medyo paglabanan ho natin ang sarili natin sa inip, sa mga napupustrate na. Kasi hanggang ngayon wala pa hong nakukulong. Medyo, medyo habaan ho natin ang PC natin, magtiwala ho tayo kay Pangulong Bongbong Marcos, sa kanyang administrasyon, at yung mga ahensya ho na tumutulong ho rito sa pag-iimbestiga ho ng anomalyang flood control project, especially ho yung ICI. Although sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi kailangan madaliin pag-iimbestiga dito, pero merong makukulong na yata. Mukhang meron na hong makakasuhan, mukhang meron na hong makukulong. Kasi ako naniniwala ako mga kababayan,
Kapag matibay ang ebidensya, mukhang mauuna ang warrant habang nililitis yung kaso, habang nakakulong ho itong mga suspect. Bakit ho natin nasabi? Painggan mo, basahin ho natin ito. Although sinabi ho ni Pangulong Bongbong na kinakailangan na dahan-dahanin, huwag bilisan, para siguradong magdusa ang dapat magdusa, pero mukhang may mauunang makulong na yata. Breaking news, ICI recommends filing of charges versus senators, executive government officials. Nako, executive government, isabi matataas ho ang pwesto nito sa ahensya ng gobyerno. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang ilang mambabatas at opisyal na pamahalaan. Kaugnay ito'y umano'y pagtanggap ng benepisyo mula sa manumalyang flood control projects. Kabilang sa mga nirekomendang kasuhan sina ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nako, ito ho yung naglingkod ho sa ilalim ho ni dating Secretary DPWH Mark Villar, na naglingkod din ho sa administrasyong Duterte. Na kung saan itong mag-asawang Diskaya ay nagsimula ho makatanggap ng malalaking proyekto noong 2016, panahon din ho ng mga Duterte. Una, si ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nako. Pangalawa, Joel Villanueva. Si Alay. Senador Jinggoy Estrada. Nako. Ex-ako Bicol Representative Saldico. Itong hayop tuloy, sorry po. Itong taong ito, hindi mo na malaman kung nasaang ano na ito. Lupalop na ito. Si Bicol Representative Saldico. Wala na, hindi na ho congressman ito. Nag-resign na. Si COA or Commission Audit. Commissioner Mario Lipana. Ex-Caloocan Representative Mitch Kahayon. Ito ho yung mga nirekomenda ng ICI. Ang alam ko, itong kay Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, pangalawa na ho itong rekomendasyon na ito. Yun ang pagkakaalam ko, pangalawa na ito. Nako. Ayan ho ang pinakakilala ho rito, pinakamabigat na may posisyon ho rito, si Senador Joel Villanueva. Pastor ito Senador Jinggoy Estrada. Nako, ang kadala-dala talaga. Hindi ano kaya masasabi nitong dalawang ito? Siyempre, tatanggi naman nila yan. Wala namang aamin dito. Tingin ko kahit pusa, kahit aso, hindi aamin Walang aamin sa House, wala rin aamin sa Senate. Ako na lang. Si Chris Ulo na lang ba aamin? Pakinggan natin to, mga kababayan. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1, former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly... Ayan mga kababayan, isa ho sa mga miyembro ho ng ICI na magpapatunay na totoo ang talagang balita na sila mismo ay nire-recommenda na nila itong mga nabanggit na pangalan na kasuhan na ho ito sa ombudsman.
Oh. Actually, natanggap na rin ho ni Ombudsman Remulla itong mga rekomendasyon na ito. Tinanggap na ng Central Records Division of Ombudsman ang mga dokumento at ebidensyang naglalaman ng umano'y anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Dahil dito pinapakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Ombudsman sina Senador Joel Villanueva, Senador Jose Jinggoy Estrada, dating DPWH under Roberto and etc. Ayan. No? So, nako, matindi ito. Bigyan pa tayo ng isang baka sabihin tayo ay nagpa-fake news. Pakinggan natin ito. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagsasampa ng kaso kina dating Congressman Zaldico at Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Dahil daw yan sa pagtanggap umano nila ng suhol at kickbacks mula sa mga kontraktor ng flood control projects. Kasama po sa pinahahainan ng criminal at administrative charges sina dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit. Sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, posible umanong sangkot ang mga opisyal na yan sa ilang krimen tulad ng plunder o pandarambong, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Base raw yan sa sinumpaang mga salaysay ng ilang dating opisyal ng DPWH tungkol sa sistema ng kickbacks sa pagitan ng ahensya at ng mga inirereklamong kawani ng gobyerno. Sa pamamagitan daw ito ng insertion sa national... Ayan mga kababayan ang nakakapagtaka dito sa dinami-dami ho na sangkot dito sa manumalyang flood control. Kasi itong ang isyong maanomalyang flood control projects, sabi ko nga, walang kulay ito Kasi ang nangyari, parang ginawa nilang gatasan itong flood control project sa DPWH ng iba't ibang partido, iba't ibang grupo diyan sa mundo ho ng politika. Pwedeng kaalyado ng Administrasyong Marcos, pwedeng mga DDS politics, mga DDS na politiko, pwedeng mga dilawang politiko, pwedeng mga kakamping na politiko. Wala akong kulay ho ito, yung maanumalyang flood control. Ay nakakapagtaka nga lang, mga kababayan, mga ka-analyze. Ang naka-freeze kasing bank accounts ng AMLAC na ipinrease nilang bank accounts, inabot ng 2,000 mahigit. Tapos parang ang makakasuhan ho yata, kulang-kulang 300. Pero kakaunti pa lang yung pinauuna ho ng ICC na kasuhan sa ombudsman. Bakit kaya sa dami-dami, sila pa lang ang nirerekomenda? Nako, mukhang gano'n. Ibig sabihin, ganun ba kabigat ang ebidensya laban sa mga ito? Naloko na. Kaya nga sabi ko, although sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, nahinay-hinay, huwag kayo mapostrate, relax lang kayo, may mananagot. Kailangan lang talagang proseso, walang daya, hindi pwedeng maging war on drugs, extrajudicial killing ito. Pero mukhang may mauunang makukulong na. Ano kaya masasabi ni Senador Jinggoy at dito ni Senador Joel Villanueva? Alam mo naman si Senador Joel Villanueva, may mga didimanda pa raw ito. Asa na may demanda mo? Wala pa. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.